di naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa arrest warrant ni De La Rosa matapos ang special on-bank session kanina. Sa halip, inatasan ng kataas-taasang hukuman ang respondents na sumagot sa hiling na TRO ni De La Rosa sa loob ng 72 hours o 3 araw. Kabilang sa pinagkukumento ay sina Executive Secretary, ang Department of Justice, NBI at PNP. Una nang sinabi ni De La Rosa na hanggat walang TRO, mananatili siya sa loob ng Senado na siyang nagbigay naman ng protective custody sa kanya. At ngayon nga, sinusubok natin kung maririnig na natin ang ating reporter. Sinusubukan natin makausap via phone patch ang ating Balitang A to Z reporter na si Naomi Almojano na nasa labas ngayon ng Senate compound. Nasaksihan din niya yung putukan from the inside of the Senate building dun sa ground. Okay, Naomi, anong update dyan on the ground? Yes, Barbie, no, nananatili nga lockdown dito sa loob at sa labas ng Senado ngayon. Walang nakakapasok na media sa loob ng Senate compound. Habang kami namang narito sa labas, hindi rin kami pinapayagang makalabas ng barikada ng mga pulis para din daw hindi makalusot yung mga nagpoprotesta dito lang din sa Senate complex. Ngayon nga, no, Barbie, nakabukas yung gate ng Senate compound. Ipinasok na rin yung sasakyan ni SILG John Vic Remulla. Hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, pero gaya nga ng nabanggit natin kanina, no, nagkagulo yung mga tao rito sa labas matapos marinig yung hinihinala o yung mga putok ng baril mula sa loob ng Senado. Masyado siyang malakas, Barbie, kaya biglang nagkagulo, nagpuntahan sa gate ng Senate yung mga tao dito kasama yung mga media. Agad naman na sinecure ng kapulisan ng gate ng Senado, habang ang iba pang kapulisan na narito nakabarikada, mahigpit pa rin yung seguridad nila para dito sa mga nagpoprotesta. Kanina nga, no, Barbie, nagkatensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga kapulisan dahil nga sinisigaw pa rin ng mga pro-Duterte at lalo na ng mga supporter ni Bato de la Rosa na kung ikukulong daw si Bato, dapat daw dito sa Pilipinas at hindi sa ICC. Kung lilitisin daw, dito dapat sa Pilipinas, sa local courts ng Pilipinas at hindi daw sa ICC. Kaya medyo nagkaroon din ng tensyon nitong gabi lang din sa pagitan ng mga kapulisang nakabarikada dito at sa mga pro-Duterte, pro-Bato dito. Yung sa mga anti-Duterte, anti-Bato naman, medyo kakaunti na lamang sila at nagsiuwian na rin kanina matapos yung kanilang programa, Barbie. Mas dumami ba ang mga kapulisan dyan matapos ng mga putukan sa loob ng gusali ng Senado? Yes, Barbie, no, ayon sa PNP, magdadagdag nga daw sila ng 300 pang tao, kapulisan dito. Dagdag yon sa 1,400 na kapulisan na narito. At base sa ating obserbasyon, no, kanina may mga nagdadatingang mga patrol na nakasakay nga yung mga iba pang pulis at mga SWAT na narito. Meron na rin mga pinapasok sa loob habang yung iba dineploy sa iba't iba pang bahagi na itong Senate complex. Hanggang actually doon sa may mga nagpoprotesta, dumog pa rin yung mga kapulisan doon. And kanina rin, Barbie, nagpunta dito pasado alas 8:30 si Secretary John Vic Remulla para aniya i-check ang seguridad sa Senado matapos nga ang narinig na putok ng baril. At sabi rin ni Remulla, na-confirm niya nga daw yung reports ng putok sa loob galing din sa mga senador. Pero paglilinaw niya, Barbie, mga ka-A to C, hindi raw siya narito para hulihin si Bato. Pinasesecure niya lang din daw yung CCTV room ng Senado para malaman kung saan nagsimula at sino yung nagsimula nung mga umalingaw na putok ng baril sa loob at labas ng Senado. Okay, last Barbie? question, no? Last question, Naomi. So dahil ongoing nga ang lockdown, anong ibig sabihin nun? Bawal lumabas, bawal pumasok? Paano yung mga lumalabas na sasakyan? Sinisilip ba ito kung may nakakapuslit kaya o mga papasok? At may update ba kung kailan yan matatapos? Yes, Barbie, no, dahil nga lockdown dito, walang nakakapasok na media o kahit anong sasakyan na hindi otorisado ng mga kapulisan at ng mga seguridad dito sa Senado. Doon mismo sa loob, may mga nakakalabas, pero pagpapasok na doon na pinakamahigpit, pinapababa yung bintana nila para makita kung sino yung nasa loob. Pero ang dami rin nating nakita kanina na nagpapasok ang mga van, mga patrol, security patrol na pumapasok dito, may mga nag-alisa na rin, no. At kanina nga, Barbie, no, maibahagi lang natin, hinarangan din at binato ng tubig ng ilang mga supporter ni De La Rosa ang sasakyan ni Senator Tito Soto. Actually, lahat ng nalabas na sasakyan kanina dito mula sa Senado, hinaharangan nila, pinapababa nila yung bintana para nila hindi daw maulit
yung pangingid na umano na nangyari noon kay dating Presidente Rodrigo Duterte nitong Marso. Agad naman yun napatigil ng mga kapulisan dahil nga sabi din nila hindi rin daw dapat nagkakaroon ng ganong pagtigil dito rin sa harapan lang ng Senado. At ngayon, Barbie, dito naman sa sitwasyon, patuloy yung kilos protesta ng mga taga-suporta ni Bato. Ngayon, kung naririnig nyo, tuloy yung programa nila, nagpapatugtog sila ng kanilang mga chant and all. At sabi nila, mananatili sila dito hanggang umaga bilang suporta sa Senador. Barbie. Okay, antabayanan natin kung may susunod na update tungkol dyan, pero sana ay mas kalmado na. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Naomi Almohano and team.